Nako, para masarap to. Ang sarap mo. Parang curry. Tanong tayo. So, kami po sa amin, ang kadalasan na in-order ng mga Pinoy. Hindi mo Pinoy gusto yung Chinese? Chinese talaga. O siya, tama na muna ang bakasyon. Napasarap. Babalikan ko na muna yung tikim instincts ko. Yung random hunting ng mga pagkain na hindi ko pa natitikman o kaya mga lugar na hindi ko pa napuntahan para kumain. Mas kakaiba, mas type ko. Nagsimula sa patikim-tikim. O ito ang senaryo natin. Kunyari nasa Pasay ka, late na. Tapos trip mo kumain. Nauubusan ka na ng options kung saan may bagong matitikman o saan may bukas ng 24 hours. Meron kaming sinilip, marami kasing condominium dito eh. Parati ko nakikita siya na maliwanag kahit late na. Pumili ako ng isa at nilakad ko. Itong area na to, malapit to sa Mall of Asia eh. Ito yung The Strip. Maraming mga kainan dito. Actually, dalawang building siya eh, dalawang condominium, may 1 and 2. So sa dalawang hilera na yun, maraming kainan. Basta naman nasa may makapagal area kayo, silipin nyo na yung mga nasa ilalim ng condominium. Marami yan. Puro foreigners kasi nakatira. Parking? Hindi problema yan. Napakarami. At bukas 24 hours. Pero hindi ibig sabihin na pwede ka nang umalis ng late kasi pagdating ata ng mga 2 AM, napakamahal na ng singilan. Sa dami ng pwedeng tikman, sobrang nakakalito. Pero simulan na natin yung late night tikiman. Mamimili lang ako nung parang swak sa panlasa ko ngayong madaling araw. Para full experience, ibubuhos ko na yung saya. Pati beer imported. Ang napili ko dito sa Melanson Snack House. Meron kasing umagaw ng attention ko na merong may peanut butter. Pwede kang kumain sa loob nito pero dahil nga karamihan ay Chinese, meron silang tendency manigarilyo sa loob. Buti na lang meron silang setup sa labas. Kasi mahilig nga ako sa peanut butter, gusto ko talagang matikman yung dish na meron nun. Okay, meron dalawa eh. May peanut butter wonton at saka merong peanut butter dumpling. In-order namin yung dumpling kasi mas makarni daw siya. So ito yung isa, talagang dinip na namin sa peanut butter. Maganda yung oily na peanut butter na type na, alam mo yun, uy, parang may toyo pala sa loob pag tinulak mo pa. Ayun no, may toyo pa, ayan no. So peanut butter and soy. Well, hula ko lang soy, di ba? Tikman ko na to. Parang solid to. Grabe nga. Teka muna. Enjoyin ko muna. Ang sarap ng lasa. Peanut butter na hindi yung regular na pang spread mo na Metamis. Peanut lang siya, peanut sauce siya in effect. Na malabnaw kumpara sa pang tinapay. Maganda yung dumpling kasi ang sarap ng lasa nung karne. Yung timpla niya hindi timplang kung sanay tayo na timplang Binondo, timplang Chinatown. May spices sila na alam niyo hindi ko ma-point out. Pero dahil bago sa panlasa ko, ang sarap nung savory meat na
lasa na dumating sa akin. Pati yung pambalot niya, hindi makapal. Masarap siya. Pati yung size nung bite niya, perfect. Ayan, no? Ang sarap ilublob sa soy and peanut butter. Okay to. First time ko naka-order ng ganito. Ang sarap. Panalo to. Ang mura pati. Medyo maalat lang. Kasi concentrated yung soy, pero nagiging sobrang creamy dahil dun sa peanut butter sauce. Ang sarap na. Chewy pa yung ano, yung pambalot, yung wrapper. Gustong gusto ko to. Mamaya lalagyan ko siya nung chili sauce kasi nakita ko sa loob kung paano kinakain ng mga tao. Namumula to. Pero titikman ko na muna tong ano. Kasi peanut butter din to. Ito daw yung madalas talaga in-order din. Peanut butter na noodles lang. Uy, medyo naniga siya kasi kanina pa to nandito. Sige, i-distribute na natin siya with peanut sauce. Nung hinalo ko na, ang bango pa rin niya. Amoy mabango peanut butter talaga. So ito na. Tikman ko nga ano yung experience na. Ito lang daw kasi parang okay na sila eh. Tikman ko lang Sila, referring to mga Chinese nationals kasi mostly sila talaga ang kumakain dito. Sila ang parokyano ng mga ganitong pagkain. Okay. Unang-una, sobrang comforting nung pasok nun kasi well, syempre mainit to. Medyo malagkit din. Tapos ang creamy nung peanut butter. Sarap. Kahit wala siyang sahog, ma-appreciate mo truly yung krema nga nung mani. At eto, konti lang yung soy nito. Masarap siya kainin in place of rice. Naiintindihan ko kung bakit siya masarap. Lalagyan natin itong parang atsarang, siguro radish na. Ang anghang. Okay, bagay siya. Sabay ko Okay. Gets. Ang sarap na kainin. Yun nga. Noodles lang. Okay na. Hindi mo nahahanapan ng sahog. Pang-contrast lang yung napakaanghang na radish na parang ano siya, atsara. Though hindi matapang yung suka niya, bagay na bagay siya sa dito sa creamy noodles na to. Naging spicy siya overall. Pero syempre, mas maganda kung uulaman ko nito. Ito na, nilagyan ko na to ng ano. Tikman ko lang siya on its own ng solo na meron na siya nung yung darker na chili sauce yung ginamit ko. Pag inamoy mo siya, nutty siya. So, siguro talagang puro ano lang to, dinurog na sili, ano. Tikman ko Mas sumarap. Mahirap yung puro ako lang no. Tingnan natin yung opinion ni Mrs. Dizon sa lasa nito. Maanghang. Maanghang yan Okay yung combination na yun, yung soy sauce with peanut butter. Bukod dun sa dalawang binanggit ni Mrs. Dizon, ito yung pangatlong elemento na talagang nagpapasarap din. Iba kasi nga yung lasa nung chili sauce nila. Hindi siya mag-garlic. Mas herby para sa akin. At lasang complex na sili. Ewan ko ba ang sarap. May ibang flavors talaga yung ano nila. Sarap. Chili sauce nila. Ayun, sobrang bagay nga sa isang subo ng noodles. Sobrang nag-i-enjoy na ako. Kasi bago yung sensation, bago yung lasa, at nagugustuhan ko yung spices. Sarap niya.
Ito talagang umanghang na dahil dito sa deep na chili sauce. Ito yung overall panabla talaga sa lahat. Pag medyo nasamid ka na ng anghang, lagyan mo ng konting radish na yon. Tsaka mura to ha. Prop? Para sa akin, patagal ng patagal, pasarap ng pasarap ang pasok nito. Trip ko to. Sa punto na to, alam ko babalik na ako para dito eh. Yung dalawang order na yun, pasok na pasok. Sarap. Itong braised beef noodles, ito yung pinakamabango sa in-order natin. Grabe. Alam ko na yun yung lasa niya. Kung inaamoy ko na yun. Kalang. Tapos, wala siyang hindi siya light na soup base. Medyo gitna siya ng dark. Tikman natin ha. Yung mantika niya, hindi masyado marami. Pero, perfect na yung sizes ng beef niya. Ayan o. Hindi gaano kalaki. Bite size siya. Marami. Tsaka maraming pechay. Scallions. Ito. Dahon ng sibuyas. Tikman ko na. Sabaw muna. Okay, hindi siya maarte. Hindi matapang. Hindi rin baka lang. Teka lang ha. Ang tamang experience ata nito, sabay ako na ng noodles, karne. Okay. Hindi siya spicy. Sarap siya. Alang. Ganda ng noodles. Alang. Masarap nga to. Hindi siya lasang anis. Okay? Yung itsura niya, akala ko sobrang dami niyang spices. Hindi, simple lang din yung lasa ng broth. Masarap yung pasok. Okay. Wala akong nararamdaman na sebo dito. Okay to. Masarap lang siya. Ganun din. Yung peanut butter tsaka ito parang hinahagod yung dibdib mo. Parang nare-relax ka. Masarap siya. Good find to. Masaya at solid na adventure na naman na naganap. Siguradong babalikan ko to pag may araw naman. Titikim tayo ng mga iba pang items. Makalipas lang yung ilang araw, binalikan ko na rin agad. Papakita ko lang pag papunta ka ng Mall of Asia, kakanan ka sa Sunrise Drive. Puro condominium nga yan. Baybayin nyo lang tapos makikita nyo yung entrada ng parking ng Shore. Ganito ang itsura niya pag may araw. Dumiretso na agad ako dun sa Tower 1. Meron akong babalikan dito eh. Parang feeling ko masarap yung noodles na yun. Dito yan sa Mau Yan La. Simulan na to. Unahin na natin yung appetizer na bago sa paningin ko. Okay, first time natin maka-encounter ng chicken feet na boneless. Ito parang salad siya eh, dahil suka eh. Parang kinilaw, tama ka. Tikpan ko muna yung yung sabaw nito. Wow. Sarap. Wala pa ako natikman na ganito. May anghang siya tapos hindi maalat masyado, mas maasim siya. Nga. Cold. Malamig. At totoo lang,
Dahil dinebone siya, parang kumakain ng jellyfish na snack sa mga Chinese resto. Ito lang may soy at saka may suka na marami. Sarap siya kainin. May lemon pati. Ang sarap. Saka makakainin mo siya ng hilaw na na bawang. Mas lalong sumarap. Sarap nito ha. Medyo mahal lang to. Pag umorder ka nito, isang ganito, 300. Gusto ko lang talagang tikman. Gusto ko masubukan. Saka, sa tingin ko, bagay ito sa rice na in-order ko. Appetizer to sigurado o kaya pamulutan nila. Sarap. Actually, parang pickled talaga siya. Dahil nagpipickles yung tatay ko, parang manalasan akong pickling spice. Parang gano'n. Sarap. Ito may mani-mani pa eh. Tsaka mukhang pinapula yung kanin ng ng chili oil. At marami siyang bell pepper. Pero wala siyang ulam within the kanin. Tikman natin. Madalas ito orderin ng locals. Tikman ko Okay. Lasang wok siya. Bagay ito may kaulam ata na protein. Isa pa. Okay. Fried rice lang siya na lasang wok. Hindi naman gano'ng kaanghangan. Pero yung parang kadalasan sa Yangzhou, yung kinakain natin mga karne-karne. Ito, ang parang karne substitute is yung gulay lang. Tsaka yung mani. Pero nalalasahan ko parati yung green at tsaka yung red bell pepper. Pang ulam mga to. Pang pares pala sa ulam. Hindi siya stand alone for me. Ayos lang to, ayos lang. Yung Lao Ganma, yung chili oil na gamit dito. Yun pala yung kinain ko nung isang araw. Yung mapulang-mapula. Best seller daw to Pero sigurado sa mga Chinese locals, hinahanap ng panlasa nila yung nutty flavor nga na sinasabi ko dun sa chili oil na yun. Yun ang bida sa kanin na to. Yung wok hei, yung sinasabing ang breath of wok na nagpapalasang usok sa kanya at saka yung chili na yun. Siguro masasanay ka rin pagtagal. Ito na, binalikan ko to kasi snail soup. Nung unang gabi nagpunta kami dito, sinabi kompleto na nga, ito in-order ko na. May chicken feet at saka meron yung dalawa paa ng manok at saka paa ng baboy. At saka merong fried egg na, alam mo yun, parang scrambled na pinalutong. Meron pang mga parang mga chips at kung ano-ano at may mani. Tikman ko muna yung sabaw. Yan. Ang sarap. Ibang-iba. Paano ko ba i-describe? Teka lang. Isa pa. Saan ko ba ilulugar yung sabaw nito? Okay. Parang porky yung lasa nung soup broth nito Hindi siya beef, hindi siya chicken. Parang alam mo yung nalusawan ng taba ng baboy. Tapos meron ako nalalasahan na hindi ko lang alam kung accurate na parang medyo parang bamboo shoot. Parang labong, medyo ganun yung taste profile nung sabaw nito. So medyo may labong at may baboy na sabaw. Plus kakainin ko ni Ana ito. Ito na yung itlog. Sarap. Inabsorb na niya yung sabaw.
At may asim to ng konti. Alam mo na i-enjoy ko kasi foreign sa akin yung panlasa na to. Bago. Na-enjoy ko, may anghang pati. Kainan na natin with noodles. Masyado lang madulas yung noodles nila. Medyo challenge para sa plastic na chopsticks. Siguro dahil Pinoy ba tayo, hindi expert mode. Pero, eto na. Ang sarap. Ibang-iba nga yung noodles na yun. Sobrang dulas niya, pero hindi siya malata. Meron pang kagat. Snail. Wala siyang actual snail. Baka isa rin yung sa nagpapalasa ng soup. Kasi naka-incorporate na yung snail dito eh. Sabi sa atin na wala ka makikita ng shell, pero nandun na sa soup. Baka isa yun sa nagpapayinik ng lasa. Gusto ko lang mapuntahan yung yung paa ng baboy. Spicy ba? Spicy siya. Ayan, oh. Eto na. Eto na yung pampasarap. Yan. Siguro medyo kakamayin ko na to. Mainit na mainit. Ang dami nangyayari sa soup na to. Masarap to ang kainin. Siguro kung nasa malamig na region ka, no? Okay. Masarap. Ewan ko ba kung ba't meron pang medyo lasang may roast itong pork na to. Parang ganun yung dating ng balat sa akin. Mabangoy na siya. Pero ako na-enjoy yung sabaw na to. Okay siya. Ayan, oh. Firm rice noodles. Ang sarap niyan. May kagat pa kung makakagat mo. Hirap talaga ito na. Yun, ang sarap nga. Ang epekto para ka naka-double rice agad eh. Sarap. At pritong itlog, marami. Yung in-order ko dahil nga kumpleto siya, may baboy at may manok. Medyo mahal to, 580. Pwede kang umorder sa tingin ko nung itlog lang at saka yung noodles. Yun yung pinaka-basic. Ang importante meron talaga nung itlog na prito na yun. Snail noodles, ang sikat dito talaga pala ay yung sabaw. Tama, bamboo shoots pala yung nagpapalasa at saka yung distinct na amoy na yun. Hindi para sa lahat, baka mabahuan yung iba. Baka sabihin medyo may panghe, may anggo. Pero katagal mo nang kinakain, masasanay ka at yun ang magiging hahanap-hanapin mo. Actually, yun yung pinakamasarap. Yung itlog na yun, dahil nga nag-absorb siya ng sabaw. Tapos, may crisp pa rin siya kahit nababad na siya. Sarap nung. Sarap. Sa mga taong adventurous ang panlasa at curious sa mga bagong matitikman, sulit talaga mag-ikot-ikot sa mga bagong mga condominium dito sa Pasay. Convenience store lang, pag pumasok ka, malulula ka na sa dami ng makikita mong bago sa mata. Ako, hindi naman ako umuwi ng walang bit-bit. Kaya, sinipat ko lahat yan. At medyo mura rin ang presyo nila. Sa restaurant, may mahal, may mura. Mamimili na lang kayo kung saan ang swak sa inyo. Yung mga inuwi kong items, dahil nga bago sa panlasa ko, tuwan-tuwa naman ako. Nasarapan ako.
Pinawisan ako dun. Medyo may init yun. Wow. Woo! Sarap. Ito pinaka nagustuhan ko.